Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dalawang Senado na may dalawang Blue Ribbon Committee. Ganyan ang lumalabas ngayong parehong iginiit ng mga paksyon ni na Senador Win Gatchalian at Senador Alan Peter Cayetano ang kontrol sa Senado. Nagkasubukan ng ituloy ni Cayetano ang pagdinig sa flood control scandal na nire-schedule na ng Gatchalian Block sa Lunes. Ilang politiko at personalidad naman ang pinangalanan ng 18 nagpakilalang dating sundalo na hinatiran umano nila ng mali-maletang pera. At kabilang daw dyan si Pangulong Bongbong Marcos, Senador Tito Soto at ang iniluklok ng Gatchalian Block bilang chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Erwin Tulfo. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Vicky Emil Pia, kabilang nga daw sa pinuntahan nitong mga dating sundalo para maghatid ng mali-maletang pera ang Ilocos, kung saan nakita pa raw nila roon ang ilang miyembro ng First Family. Blue Ribbon Committee hearing is now called to order. Bago mag-alas 10 ng umaga, pinangunahan na ni Senadora Pia Cayetano ang pagdinig. Ang mahirap na pagpasok ng resource person ang isa sa agad na ipinunto niya. Nagulat na lang ako na nakita ko doon si Secretary John Vic Remulla. Tinaharang ako. I never thought the day would come that somebody would prevent me from entering the Senate. May isa pa raw kasabay na pagdinig si Senadora Cayetano sa Committee on Ways and Means, kaya ipinasa na nito kay Senador Rodante Marcoleta na isa niyang vice chairman ang pamumuno sa pagdinig. Pinuna ni Marcoleta na wala ang inimbitahan si dating Speaker Martin Romualdez, pati na ang mga aide nito, gayon din ni dating Congressman Zaldico. Pero nasa bulwaga ng mga dating sundalo na naging tauhan ni dating Congressman Zaldico kasama si Attorney Levy Baligod. Ang inyo po sasabihin ngayon ay magiging record na ng kasaysayan ng Senado at kasaysayan na rin ng ating bansa. Hindi naman nanatiling parang naratibo lamang. Wala ang mga taga-Blue Ribbon Committee Secretariat, kaya si Senate President Cayetano na ang nanguna sa pag-take ng oath ng resource persons. May punto ring naputol ang live feed ng Senado. Dati na nagsalita ang mga dating sundalo ukol sa pagde-deliver ng mali-maletang pera na bahagi ng pondo mula sa mga substandard o ghost flood control projects at iba pang infrastruktura. Ang kanilang affidavit na isumite na rin nila sa Office of the Ombudsman. Nagbigay ng kopya sa komite si Attorney Baligod. Sa pagdinig ng paksyon ni Cayetano, sinabi ng mga dating sundalo na nagsimula ang pagde-deliver ng mali-maletang pera mula nang maupo bilang Appropriations Committee Chairman si dating Congressman Zaldico hanggang sa mawala ito sa poder. Ayon sa isa sa kanila, 3 hanggang 4 na beses kada linggo sila nagde-deliver ng maletang may pera na hindi bababa sa 20 maleta. Iba't iba raw ang sukat ng mga maleta. Gaano ba ang laman nung tinatawag niyong small? Yung small, Your Honor, is naglalaman po ng 20 to 25 million. Yung medium? Yung medium po is 40 to 50. Then yung large po, 50 to 70 po. Ilang personalidad ang nabanggit nilang tumanggap umano ng mali-maletang pera. Sir, si dating Speaker Martin Romualdez po. Meron po kaming video at saka mga pictures, Your Honor. Nakapaghatid pa raw sila sa Ilocos. Para kanino naman yung dinala ninyo? Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcos, sir. Narinig mo lang. Baka naman baka naman hindi totoo yung... Kasi nandun ka ba nung i-deliver? Kami po kasi yung nagdala doon sa Delta Gate, sir. At si Sergeant Toby po ang kasama ni Boss Aldi na pumunta doon sa Ilocos. Si Senadora Amy Marcos sa kapatid ng Pangulo ang umusisa ukol sa delivery ng maleta sa Ilocos. May mga retrato pa ng eroplano. Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa paway pong nag-receive po. Alam niyo yung address o yung bahay, kahit barangay lamang? Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Ani Tube, ang pinuntahan nilang bahay ay tabing tubig pero hindi niya tsak kung lawa ito o dagat. At doon ma'am sa letter U na bahay ma'am kasi nakikita ko po yung mga picture nung ni dating president po na si Marcos din po. May picture din po sila ng family din po.
Then yung room po, yung telepono po kasi may mga pangalan po ng mga anak niya at saka ni... So nakapasok pala kayo? Tinanong pa ng senadora kung may nakita ba silang opisyal sa Ilocos. Si Kong Sandro, then the next po si President, then si First Lady po yung dumating, nag-dinner po sila ni Kong Saldi. Binasa ni Senate President Alan Peter Cayetano na nakasaad sa affidavit ng mga dating sundalo na kasama sa nahatira ng maleta si Senador Tito Soto noong panahon ng kampanya noong 2024. Nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. In-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami. Inungkat din ni Cayetano kung bakit nakasama sa listahan si Senador Erwin Tulfo. Nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung 2 maleta? Anong size? Maliit lang po, small tsaka medium siguro. Maraming mambabatas din ang nabanggit na karamihan, mga prominenteng figura sa mga investigasyon ukol sa mga confidential funds si Vice President Sara Duterte, kabilang na si Bicol Saro Representative Terry Redon. Si Terry Redon, sir. Nakita ko, sir, yung sasakyan niya, BMW yun, sir. Terry Redon, yung congressman ngayon. Yes, sir. Ilang maleta naman ang binigay mo? Isang maliit din, sir. Dawit din daw, pati na mga miyembro ng Makabayan Bloc at si ML Party List Representative Leila de Lima. Kasama rin daw sa nahatira ng pera si Father Flavie Villanueva na kilalang tumutulong sa pamilya ng biktima ng extrajudicial killings noong panahon ng war on drugs. Si Father Flavie ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Ab. Isang sobre yun, sir. Nakalkal din pati ang mga investigador mula sa International Criminal Court na dumating sa bansa na inasistihan din daw ng mga dating sundalo kasama ang isang aide ni dating Congressman Zaldico. May delivery rin daw kay dating DOJ USEC Jojo Cadiz noong December 2 at 5. Inalmahan naman ng mga dating sundalo ang binasang report ni Senate President Alan Peter Cayetano tungkol sa sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na binayaran daw ni dating Congressman Mike Defensor ang mga dating sundalo ng 5 million pesos para sa kanilang pag-testify. Ang pamilya namin ngayon gutom. Bakit? Dahil sa ginawa namin. Totoo. Kasi itong ginawa namin hindi ito pang sarili, para sa bayan ito. Kaya huwag niyong sabihin na tumanggap kami ng 5 milyon. Pagpalit yung dignidad namin bilang isang dating sundalo. Hindi po totoo yun kasi ako po, nagkaroon po ng tumor yung kapatid ko. Actually, namatay po siya ngayon eh. Kanina, yung kapatid ko. Sorry po. Namatay po siya kanina. Ngayong araw na ito? Yes po. Patuloy pang kinukuha ng GMA News ang panig ng mga nabanggit na mga dating sundalo. Buduan. Kumakailan lang din po. Pia, umaasa naman sina Senador Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta na hindi ito ang huling araw ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee ukol nga sa flood control scandal. Marami pa raw kasing dapat busisiin lalo na sa iba't iba pang mga ebidensya at detalye ukol sa mga idineliver na mali-maletang pera. Ang bagong mayorya naman tinawag na bogus at illegal ang pagdinig na isinagawa ng kampo ni Cayetano. Yan ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Ian Cruz. At abangan po maya-maya lamang ang reaksyon ng mga nabanggit na pangalan sa pagdinig ng paksyon ni Senador Alan Peter Cayetano. At bago po ang pagdinig na yan, ay nagtulakan muna sina Senador Robin Padilla at Interior Secretary John Vic Remulla. Dahil umano yan sa tangkang huwag papasukin ang resource person ng Cayetano Block. At nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, mula pa kagabi hanggang ngayong araw ay nagkasubukan nga po ng puwersa ang dalawang grupo dito sa Senado. Yan po yung Gatchalian Block at Cayetano Block. Nagpang-abot sina Senador Robin Padilla at DILG Secretary John Vic Remulla sa hallway na ito ng
Ang balyahang ito bunsod ng kagustuhan ni Senadora Pia Cayetano na papasukin ang 18 ex-Marines na panauhin sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block. Bagay na hindi raw pwede, sabi ng paksyon naman ni Senador Sherwin Gatchalian. Ang nanaig ang grupo ni Padilla at Cayetano na nagtagumpay na makarating sa session hall kasama ang mga ex-Marines. Pero bakit nga ba humantong sa isa na namang tensyonadong sitwasyon ng Senado? Ang ganitong pangyayari, epekto ng sigalot sa liderato ng Senado sa pagitan ng nagpakilalang paksyon ni Senador Win Gatchalian na nagsasabing siya ang acting Senate President at sa paksyon ni Senador Alan Peter Cayetano na nagsasabing nananatili siyang Pangulo ng Senado. Ang dalawang kampo may kanya-kanyang Senate Blue Ribbon Committee. Ang komite ni Senador Erwin Tulfo ng Gatchalian Block at komite ni Senador Pia Cayetano ng Cayetano Block. Kaya kagabi, mistulang labanan ng memo ang nangyari. Sa memo ni Cayetano, sinabi niyang may hearing ang Senate Blue Ribbon Committee. Lahat daw ng Senate official at personnel na assigned sa aktibidad ng mga komite ay dapat magbigay ng full cooperation and assistance. Sa memo naman ni Gatchalian, sinabihan niya ang Senate offices na work-from-home arrangement ang mga empleyado sa araw na ito. Naglabas rin kagabi si Tulfo ng notice na kanselado ang public hearing ng Blue Ribbon ngayong araw. Pero giit din na Cayetano, tuloy ang pagdinig ng kanilang komite. Kaninang umaga, maagang dumating sina Cayetano at Gatchalian sa Senado. Si Cayetano nasa loob ng session hall at nag-inspeksyon sa paghahanda para sa kanilang pagdinig. Pero sa kanyang press con, iginiit ni Gatchalian, walang Senate hearing ngayong araw, kaya walang resource person na papapasukin. Papadlock po ba ang session hall or any committee room para hindi nila magamit? Hindi ako mahilig sa mga padlock, no. Basta sundan lang yung protocol. So ibig sabihin may mga protocols tayo for security, no. For example, kung walang hearing, di walang resource persons, no. Wala ring mga arrangements kung walang hearing, no? Kasi wala naman officially hearing today. So ano po yung aktual na mangyayari o gagawin kapag ka po sila ay dumating? I cannot speculate, Nympha, pero our position ay walang hearing today. Ang presensya ni Remulla sa Senado dahil daw sa hiling ni Gatchalian. Personally, ako humingi ng tulong kay Secretary Remulla para masigurado natin na ang premises ng Senado ay laging protektado at orderly. Pero ang patigasan ng dalawang panig na subok kanina. Nang dumating sa Senado ang mga inimbitang resource person ng Cayetano Block. Paliwanag naman ni Remulla, palabas umano siya noon nang biglang nakasalubong ang grupo ni Padilla at ng ex-Marines at wala umano siyang planong mangharang. I had to protect myself kasi siguro they were mga 50 sila eh. I wouldn't say tinulak niya ako pero siya yung nasa harap ko nung parang isang wave ng tao biglang nasa harap ko. Nagulutan na ako eh. Kung hindi motivated ba yung katawan ko, nahulog na ako nun eh. Paliwanag niya, nasa Senado siya para tumulong sa kaayusan sa labas ng Senado dahil sa mga rally. Nakipag-ugnayan din daw siya dahil pinatawag daw ng Cayetano Block si dating DPWH engineer Bryce Hernandez na nasa ilalim ng kustodiya ng BJMP na nasa ilalim naman ng opisina ni Remulla. There was a summon of the Sandigan Bayan na para i-produce si Bryce Hernandez dito. Nag-order yung old Blue Ribbon Committee. So kanina pinakita niya sa akin na yung new Blue Ribbon Committee sumulat na sa Sandigan Bayan na they no longer recognize the request. Nakapasok man sa loob ng session hall ang grupo ni Cayetano, wala naman ang staff ng Blue Ribbon Committee, bagay na pinuna ng grupo ni Cayetano. Walang staff, so you can take the chairs over there, over here. May I remind even our own employees, pagka in-interrupt nyo or disturb or titigilan nyo yung ating hearing, yan po ay criminal offense. Pinag-aaralan daw ng grupo ni Gatchalian ngayon ang pagsasagawa ng special session para aksyonan ang mga nabinbing trabaho sa 2 araw na hindi nagsesyon. Sinabi rin niyang siya ang magiging presiding officer ng impeachment court na nilitis kay VP Sara Duterte. Tayo ang magpe-preside. When will this happen, sir? I have to consult with the clerk of court, no? Kung ano yung mga procedures, no? But definitely pagbukas ka lang mag-oath. Sir,
Plano rin daw niyang makipag-ayos sa grupo ni Cayetano. I plan to extend my hand to all the senators, no? Whether majority, minority, but of course in this case, the new minority. Pero tilang walang planong makipag-ayos sa ngayon si Cayetano. Sino ang susundin nyo? Yung peke na acting Senate President o yung sinasabi ng ating konstitusyon na Senate President? Vicky, maaasahan na hindi ito yung huli na magkakasubukan ng kapangyarihan ng dalawang grupo na ito, lalo na nagsabi yung grupo ni Cayetano na maaring magsagawa sila ng susunod pang hearing at yung kay Gatchalian naman, sila ay pinag-aaralan po nila kung sila ay magsasagawa ng special session. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Nagpakita o magpakita muna ng ebidensya. Yan naman po ang hamon ng palasyo sa gitna ng aligasyon ng mga nagpakilalang ex-Marines na dinalhan ng mali-maletang pera si Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcos, sir. Sa ganitong paraan iniugnay ni Johnny Buduan si Pangulong Bongbong Marcos sa 5 maleta ng perang dinala umano niya at mga kasama sa isang bahay sa Paway, Ilocos Norte. Pero sabi ng palasyo, patunayan niya muna ang aligasyon. Pakita mo na nila yung ebidensya, madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang. Bago ang pahayag ni Buduan, hindi pa magpakilalang dating Marines, ay nagkatulakan pa sa Senado sa gitna ng pagtatalo sa kung maaaring ituloy ang investigasyon ngayong dalawang paksyon ng nagpapakilalang mayorya. Ang Pangulo gusto nang matapos ang pagtatalo ng mga senador ayon sa palasyo. Kaya ganitong mensahe sa kanila. Umayos kayo. Unang-una, yung internal problems ng Senado, dapat sila muna ang mag-sort out nito. Sila ang mag-settle ng anumang issues na kinapapalooban ng Senado. Gayunman para sa palasyo na ayon sa batas ang palitan ng liderato sa Senado kahapon. Kinilala na po natin ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. So kung ano man po ang kanyang ibibigay na mensahe sa ehekutibo, yun po ang ating kikilalanin. Sinagot din ng palasyo ang pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano na hindi tunay na Senado ang sinusuportahan ng Malacanang. Sabi nito, naniniwala ang ehekutibo sa batas at sa mga desisyon ng Korte Suprema. Sabay banggit din sa desisyon ng Korte Suprema noong 1949 na pwede ang maging quorum ang 12 senador kung may mga senador na hindi mapipilit dumalo sa sesyon. Yan din ang ginawang aksyon ni dating Senate President Franklin Drilon na nagdeklara siya noong 2015 ng quorum ng 12 at nandoon sina Senator Alan at Senator Pia Cayetano. Wala naman naging pagtutol dito, wala naman naging ginawang aksyon na sinampa sa Korte Suprema. So yan ang nasusunod na jurisprudence ngayon. Pinamulaan din ng Malacanang ang aligasyon ni Senador Alan Peter Cayetano na may mga miyembro ng gabinete na nangakong hindi kakasuhan si Senador Jigo Estrada kung babaliktad siya ng alyansa. Wala rin anyang utos ang palasyo na pigilan ang pagpasok ng sino man sa Senado. Gaya ng aligasyon ng ilang senador nang pumunta roon si Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla. Ang nais ng Pangulo, magbalik trabaho na ang Senado at handa raw siya magpatawag ng special session ngayong naka-adjourn ang sesyon. Inclined ang Presidente na to give in to this official request for the special session. Bakit? Kasi kung marami maaantala dahil sa mga nangyayaring ganitong kaganapan, hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho ng Senado. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Patagal ng patay ang umano'y tauhan ni Senador Tito Soto na inakasahang tumanggap ng pera para sa kanya. Tugon niya ni Soto sa tinawag niyang bogus investigation in aid of destabilization, kung saan humarap ang ilang inutusan umano ni Zaldico na mag-deliver ng pera sa iba't ibang personalidad. Ayon kay Soto, ang nabanggit na pangalang Mark na umano'y executive assistant niya na tumanggap ng pera noong pang 2015 pumanaw. Iginit niya ring hindi siya senador mula taong 2022 hanggang 2025, mga taon kung kailan umano binadgetan ang mga flood control project na pinag-uusapan. Pumalag din si Senador Erwin Tulfo sa aligasyon naman sa kanya ng isang
Bernard Gumban na kasinungalingan kaya kahit si Gumban ay nalilito. Partikular niyang pinuna ang paiba-iba umunong bilang ng maleta at halagang laman ito na binanggit ni Gumban. Pinuna rin ni Tulfo ang pagpili lamang ng mga binanggit kahit marami umunong nasa unang affidavit. Ang ibang binanggit kanina, wala umano sa unang affidavit. Hamon pa ni Tulfo, magkita-kita na lamang sa lehitimong Blue Ribbon Committee hearing. Itinangga rin ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang aligasyon ng mga nagpakilalang dating Marines. Pagdidiin ni Trillanes, hindi siya tumanggap ng pera mula sa dating mambabatas na si Zaldico para ibigay sa International Criminal Court o ICC o sa anumang rason. Dati na rin anyang sinabi ng ICC na hindi sila tumanggap ng pera kanino man kaugnay na mga kaso dito sa Pilipinas. At dahil sa bagong paratang, muling maghahain ng kaso si Trillanes. Naghain ng reklamong cyber libel sa Justice Department si Iloilo Representative Julian Baronda laban sa 18 nagpakilalang ex-Marines at sa kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod. Dahil po yan sa pagsama ng grupo kay Baronda sa listahan ng mga umano'y nakatanggap ng mali-maletang pera mula kay dating Congressman Zaldico. Ayon sa abogado ni Baronda, walang katotohanan ang kanilang mga pahayag. Sabi pa ng kampo ng mambabatas, ang karapatan sa malayang pamamahayag ay hindi sumasaklaw sa anilay sadyang paglikha ng mga gawa-gawang aligasyon na ang tanging layunin ay sirain ang reputasyon ng iba, iligaw ang publiko, at pahinain ang tiwala sa public institution. Sinusubukan po mga naming puna na pahayag ang mga dating sundalo at si Attorney Baligod. Sa ibang balita, opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang tag-ulan. Bago niyan, binayo ng malakas na hangin at ulan ang malaking bahagi ng Mindanao. Nakatutok si Gino Gaston. Malabagyo ang naranasang lakas ng hangin at ulan sa Tacurong City sa probinsya ng Sultan Kudarat nitong Martes. Kasunod niyan, ito na ang bumungad sa mga residente. Grabe pala yung lakas ng hangin. Natumba at nayupi ang mga yero ng parking shed ng isang universidad. Walang naiulat na nasaktan, pero 12 sasakyan na nakapark sa mga sandaling yon ang nagtamo ng pinsala. Ilang puno at poste rin ang natumba at humambalang dahil sa malakas na hangin. Patuloy naman ang koordinasyon ng lokal na pamahalaan sa pagsasaayos ng mga napinsala. Nagresulta sa abot tuhod na baha naman ang malakas na ulan na naranasan ng mga taga-barangay Tagpangi, Cagayan de Oro City kahapon. Stranded tuloy ang mga residente. Malakas din ang agos ng tubig na halos matangay ang nakatirik na bahay na yari sa kahoy. May ilang residente ring sumakay na sa sirang refrigerator. Ilang troso at yero rin ang humambalang sa kalsada. Isa sa nagpabaha sa lugar ang pag-apaw ng malapit na ilog. Sa bayan naman ng Maragusan sa Davao de Oro, problema ang madulas na daan. Halos buong kalsada na kasi ang nabalot ng putik at hindi na natutuyo. Bunsod ng sunod-sunod na mga pag-ulan. Dahil diyan, may ilang bahagi na ng kalsada ang nasisira. Meron ding mga pagguho ng lupa sa gilid nito. Pahirapan tuloy ang pagdaan ng mga motorista. Penerwisyo rin ng baha ang kalsadang ito sa Tagbilaran City, Bohol. Bunsod ng mga naranasang pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms ang nagpapaulan sa Mindanao. Apektado naman ng habagat ang malaking bahagi ng Luzon. Gino Gaston, nakatutok, 24 oras.